Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pabuli sa iyo, Panginoon, sa panibagong araw na ibinibigay mo sa iyong mga likha. Napakabuti mo sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanang patuloy na nagagawa. Patuloy mo pa rin kami binibigyan ng panibagong araw upang sa ganon kami ay makapagpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras at humihingi po ako ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Linisin mo po ang aking puso, bigyan mo po ako ng kababaang loob, gamitin mo lamang akong instrumento upang ipahayag ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Bigyan mo po ako ng karunungan sapagkat ako'y kapos. Bigyan mo po ako ng liwanag ng kaisipan upang sa ganon ang iyong gospel for November 19, 2020, Thursday Gospel, ay mapagnilayan po ng mabuti, gayon din po ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita. Ang dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nung malapit na siya sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na papaligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukupkupin at gigipitin sa magkabila-bila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y walang silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, isa pong magandang umaga sa lahat. Masabi po natin na sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, isama po natin sa schedule natin ang pakikinig ng mabuting balita. Hindi naman po yung quantity time, kundi the quality time na ibibigay po natin sa Panginoon. Deserve naman po ni Lord na bigyan ng time sapagkat lahat naman ng oras na ginagamit natin ay galing sa Panginoon. So, ngayon po itong pagninilay natin para sa Thursday Gospel. Masasabi po natin na tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Ano ba ibig po sabihin ng tinangisan ay yung masasabi natin na pag-iyak. No? Lahat tayo nakaranas ng pag-iyak. So, yung pag-iyak isa naluluha tayo kapag masama yung kalooban natin. Minsan sa sobrang galit, naiiyak tayo. O kung saan merong mga iyak na walang tunog, yung mga hikbi. No? O kaya meron namang iyak na habang naiiyak ka, yung tulo ng luha mo talagang walang patid. O meron namang iyak na, yung bang naramdaman mo na ba yung pag-iyak na gusto mong umiyak pero walang lumabas na luha pero naiiyak ka. So lahat po tayo bilang tao, naranasan natin ng pag-iyak. At talagang when it comes to crying, meron din namang iyak na overjoy. Yung naiiyak ka sa sobrang galak, sa sobrang tuwa. No? So meron kanya-kanyang level yung pag-iyak. Pero alam natin, mostly ang pag-iyak is madalas siyang nararamdaman pagka nasaktan ka. Pero just imagine, no, kung ang Panginoong Jesus ay umiyak. Imaginein mo sa isipan mo, ang Panginoong Jesus ay umiiyak. Di ba parang ang dating sa atin is, ang Panginoong Jesus umiiyak, isang anak ng Diyos na puno ng katatagan, walang kasalanan, wala namang sinaktang tao, isang Panginoong Jesus na perfecto na, tapos iiyak. Amen. So, pero dito po sa gospel natin, ipinakita ng Panginoong Jesus na siya'y umiyak. Nagtangis siya. Tinangisan niya ang bayang Jerusalem. Amen. Sa araw-araw pong ginagawa natin, tayong nagkakasala. Sabi ko nga, yung hashtag ko is hashtag iiyak ako para kay Jesucristo. Ang Panginoong Jesus, ang Ama sa Langit,
puno ng kahabagan at pag-ibig. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bukto na anak upang sa ganon, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tubusin ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Amen. Ganon ang pagmamahal sa atin ng Ama sa Langit. At tuwing tayo ay nagkakasala, ay alam na nating nalulungkot ang Panginoon sa ating ginagawa. Amen. Ang mga araw-araw na pagkakasala na ginagawa natin ay nakakapagdulot sa Diyos ng sakit. Yung bang tipong, di ba, yung senaryo na pinalo ang Panginoong Jesus sa likod, dinuraan, inilipusta, hinubaran, ipinako sa krus, tinusok pa sa tagiliran. Ganun daw ang nangyayari uli kapag tayo nagkakasala. Muli nating sinasariwa ang mga sugat na nakamtan ng Panginoong Hesukristo. So sa buhay natin ngayon, dapat, kung tayo ay may totoong relasyon sa Diyos, dapat tumatangis din tayo. Ano ibig kong sabihin? Bilang mga tao, no? Halimbawa ako, ina ako, nanay ako. Yung anak ko, kapag sinong sumakit dyan o nanakit dyan, ako yung unang masasaktan. O kaya sasabihin natin pag may sakit yung mga anak natin, sana ako na lang yung may sakit. Kasi ayaw nating maghirap yung ating mahal sa buhay. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng yung damdamin na ako na lang yung masaktan. O bago mo palang saktan yung kapwa mo, ikaw na yung masasaktan. Ang ibig ko sabihin, sa Panginoon, kung mahal natin talaga ang Panginoon, tayo yung unang tatangis, tayo yung unang masasaktan kapag gusto nating magkasala. O kaya kung nagkasala na tayo, meron tayong sensitive feeling na, Lord, nasaktan kita, ang sakit, ikaw yung iiyak. Amen. Kaya lang nangyayari po ngayon, maraming tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan na hindi sila nasasaktan. Hindi sila umiiyak. Para sa kanila, ang paggawa ng kasalanan ay ordinaryo lamang. Hindi nila iniisip yung mararamdaman ng Panginoon. Ang Panginoon ba'y masasaktan ko? Ang Panginoon ba'y mababaliwala ko? Amen. Hanggang sa panahon ngayon na pandemic, patuloy pa rin ang pagtangis ng Panginoon sa atin sa tuwing tayo ay naliligaw ng landas. Hindi natin nakikita ang kanyang liwanag. Kaya sana po, magkaroon ng malakas na pakiramdam yung ating konsensya. Ito bang mga ginagawa ko, ito mga bisyo ba na to na ginagawa ko araw-araw, paninigarilyo, panunugal, di po ba, yung mga bagay na ipinapasok natin sa katawan na nakakasama, yung mga junk food, mga soft drinks, yung mga masasabi natin hindi naman tayo dapat magkasakit ng cancer, pero nagkakasakit tayo kasi ginagawa natin yung mga bagay na hindi dapat karapat-dapat. O kaya nangangalunya tayo, nagsisinungaling, nagnanakaw. Yung bang gumagawa tayo ng kasalanan, sinasaktan natin ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi na natin dapat gawin kasi tayo yung una masasaktan. Na Lord, hindi na baling ako masaktan, huwag lang kitang masaktan. Amen. Kung sa tao nga, nagkakaroon tayo ng sensitive feelings na ganyan mas lalo na sa Panginoon. Tangisan natin, iyakan natin ang mga kasalanang ginawa natin na hindi kalooban ng Panginoon. Kasi kapag hindi tayo nanangis, kapag halimbawa nabubuhay lang tayo sa mundo na everyday, sige, trabaho, ganyan-ganyan, tapos kasama na yung kasalanan doon, wala, para bang nagkakaroon ng kalyo, nagkakaroon ng kalyo yung konsensya natin, na hindi tayo sensitive na, ay, nagnakaw ako, okay lang yan, kasi gipit ako ay, nangalunya ako, okay lang yan, ibang wala kang feelings, hindi ka nakakonsensya sa ginagawa mo. So, ibig sabihin lamang nun, ay, hindi mo mahal ang Panginoon. Kasi wala kang pagtangis wala kang pag-iyak, you're not feeling sorry. Hindi ka nag-feel ng sorry sa ginawa mo. Amen. So, ang pagtangis ng Panginoon sa atin is marugdog. Kasi ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Gayon din tayo. Magtangis tayo, tumangis tayo sa mga kasalanan ginagawa natin. Kasi nga, di ba, yung paghingi ng tawad sa Panginoon, dapat galing yan sa puso, hindi pa kitang tao. Kailangan yung pagtangis natin. Kasi dumadating minsan sa buhay natin na sobrang hingi natin ng sorry kay Lord, napapaiyak tayo,
natutrobak sa atin yung mga masama natin ginawa sa Panginoon, naiiyak tayo, nakukonsensya tayo na, mahal na mahal ako ng Panginoon, ginawa na niya ang lahat. Tapos ganito ang gagawin ko sa Kanya. Di ba tayong mga tao, no? Minsan ginawa mo na lahat sa mahal mo, pero ito pa yung igaganti sa'yo. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Perpekto ang Kanyang pag-ibig sa atin. So, sana bago tayo gumawa ng kasalanan, maramdaman natin una yung sakit na mararamdaman ng Panginoon. O kung nakagawa na tayo ng kasalanan, maramdaman natin ang pagtangis, ang pag-iyak sa kasalanan ginawa natin na muling nakakapagpasariwa sa mga sugat, latay, pagpako sa Panginoong Jesus. Amen. Kumbaga, pag meron ka ng love story, relasyon sa Panginoon, meron ka ng sensitivity Sabi nga kung nasaktan mo siya, nasasaktan ka din. Parang mag-asawa yan Pag sinaktan mo yung asawa mo, masasaktan ka din. Amen. Kasi mag-isa na Kailangan isa na ang damdamin ng tao at ng Panginoon. So sana po, magkaroon po tayo ng pagninilay na, oo nga kumusta na ba? Pag gumagawa ba ako ng kasalanan, nasasaktan ba ako? Umiiyak ba ako? O baliwala na? Kasi pagka ganun ang feeling natin sa Panginoon, talaga namang ibig sabihin lang na hindi tayo nagkikare sa mga ginawa niyang pagbibigay ng buhay ng kanyang buktong na anak, sa banal na espiritu na iniwan bilang patnubay, sa araw-araw na biyaya, hindi tayo nagkikare, nagpapasalamat. Amen. Mahal tayo ng Panginoon at umiiyak ang mga anghel sa langit sa tuwing tayo ay naliligaw ng landas. So sana sa puso natin, nandun yung puso ng pagluha ng pagsisisi sa mga kasalanan, pagluha ng pagbabalik loob, pagluha ng ayaw mong masaktan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Salamat Panginoon sa pagkakataong pinagnilay mo kami na ikaw ay lubos na nagmamahal sa amin, na iniiyakan mo ang mga bagay na ginagawa namin masama. Nawa Panginoon, turuan mo din kami na tumangis sa aming mga pagkakasala na nagagawa namin, nasasaktan ka namin Panginoon. Maraming pong salamat at nawa ito po ang nangyayari sa aming pandemic sa buong mundo. Tangisan namin ang mga kasalanan ginawa namin sapagkat ito'y dulot din ng kasalanan ng tao. Ang mga bagyo, ang mga baha na ginawa namin na pagbabaliwala sa pagtapon dito, pagtapon doon ng mga basura, tangisan namin Panginoon sapagkat ito ang resulta ng mga sukunang nangyayari. Panginoon, ikaw po ang Diyos na naghihilom, ikaw ang Diyos na nagliligtas, ikaw ang Diyos na pumapawi sa aming mga kalungkutan sa tuwing kami umiiyak, ikaw ang aming matatakbuhan, ikaw ang aming tinatangisan. Sa iyo kami nakakakuha ng kapayapaan, ng comfort, ng pag-asa. Nawa Panginoon, sa puso namin, lagi kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal sa iyo. Nawa hindi ka namin dulutan, Panginoon, ng sakit sa kalooban na kung saan sa tuwing gumagawa kami ng kasalanan, hindi kami naiiyak. Sa tuwing gumagawa kami ng pagkakamali, hindi kami nasasaktan. Ngunit kung kami totoong nagmamahal sa iyo, bago pa lang namin gawin ang aming mga kasalanan, kami na yung unang nasasaktan, Panginoon. Kami na yung unang umiiyak. O kung kaya kami nakagawa na ng kasalanan, Panginoon, kami na yung tumatangis sa paghingi ng tawad sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong lagi mo kaming, actually, hindi lang pagkakataon, kundi sa lahat ng pagkakataon na ayaw mo kaming nasasaktan. Ayaw mo kaming nahihirapan. Ikaw ang nalalapitan namin, Panginoon, sa panahon ng pagsubok. Basta sa buhay lang namin ay lagi kaming tingnan ang pagpapasalamat sa kabila ng mga pagsubok. Pasasalamat na susi upang sa ganun, ang pagtangis namin ay mawala at mapunuto ng kagalakan kasama mo, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Amen. So, yan po yung gospel kahapon kasi hindi po ako nakapag-gospel kagabi. Thursday gospel. Pero po yung Friday gospel, yung ngayon po, November 20, mamaya pong 8 o'clock ng gabi. So, sana po muli mag-Facebook live ako ng 8 o'clock ng gabi
tungkol naman po sa Friday Gospel. At naway makasama ko kayo at magnilay tayo. Huwag nating hayaan na matapos ang araw na hindi tayo nakakarinig ng mabuting balita. Kasi kapag tayo nagbukas ng news, ang daming bad news. Pero isang sigurado, 100% kapag nakakarinig ka ng gospel, laging mabuting balita ang hatid ng Panginoon. Balita ng pag-asa, balita ng pag-ibig, balita ng kapayapaan, balita ng mga bunga ng banal na Espiritu. Maraming pong salamat at ingatan kayo ng Panginoon. Sana po lahat ang gagawin nyo, no? Lahat ang gagawin nyo, iukol natin sa Panginoon. To God be the glory.